Morning, 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 morning. Good morning, guys. Live tayo bago ako mag-umpisa sa trabaho. Meron pa akong isang oras. Hindi naman sure ito maubos. Gusto ko lang na pag-usapan, guys, yung dito natin mapatunayan ba ang toro ng mga relihiyon, turo ng mga pari at pastor na sinasabi nga nila na ang dasal ng mga pari at pastor ay powerful. Mas lalong powerful pag nagsama-sama ang pagdadasal ng marami kasama ang mga membro. So, isa yan sa pinagpilitan nila. Kaya nga ang mga membro napaniwala, kaya mukhang bibigyan sa mga membro na ipagdasal mo kami. O, di ba? Bakit ang ginagawa ng mga membro yan? Kasi naniwala nga sila eh. Sabi, Padre, ipagdasal mo ako. Pastor, ipagdasal mo ako. So, naniwala kayo, di ba? Pero sa nakikita natin, i-connect natin doon sa rally na nagsama-sama. Dito na lang tayo sa isang relihiyon na lang na maraming membro. Ito, Iglesia ni Cristo. Diba? Nag-rally sila. O ano yung dahil sa corruption nga na nangyayari na pababain si Marcos at hindi ipakulong, hindi makasuhan o hindi makulong si Marcolita. Di ba? Nakadalawang rally na sila ng Iglesia ni Cristo. Gaano ba karami ang kailangan na pakinggan ng Diyos yung pagsama-samang pagdadasal? Sa dasal pa lang yun, para sabihin natin na may epekto. Sa membro ng Iglesia ni Cristo, ipalagay na lang natin doon sa rally, sa daming tao noon, palagay natin ang tao noon, palagay na lang natin, 400,000. Ngayon, sabihin na lang natin, 100,000 na lang yung sa Iglesia ni Cristo. Laki ng tawad nyo doon. Gaano ba karami ang kailangan ng magkamasamang pagdadasal para makinggan ng Diyos yung dasal ninyo? Di ba? Nakadalawang rally na kayo. Nagsama-sama. How much more pa kaya? Nag-rally na kayo physically, nagsama-sama. At the same time, nagsama-sama din kayo magdasal o manalangin na bababa si Marcos at makulong ang mga sangkot sa korupsyon, at the same time, hindi kasuhan o hindi makulong si Marcolita. Isa siya sa Iglesia ni Cristo. So dito pa lang, para lang kayong kumuha ng bato at pinukpok sa ulo ninyo. Di ba? Kasi yun yung paniniwala ninyo na powerful ang dasal ninyo Powerful ang dasal ng pastor ninyo. At powerful lang pagsama-sama ng pagdadasal ninyo. So dito, nawalang saysay lahat. Physically, nagsama-sama kayo, hindi pinakinggan ni Marcos. Di ba? Kung pagdadasal naman, sa dami ninyong simbahan, sa dami ninyong membro, pinagmalaki ni Manalo na 5 million kayong membro sa Iglesia ni Cristo. Sa 5 million, di pa ba sapat yun? Sabihin ninyong ang dami ninyong magdasal para hindi makasuhan at hindi makulong si Marcolita. Di ba? So ito yung sinasabi ko sa inyo na walang saysay ang turo
ng mga pare at pastor ninyo na ang pagsama-sama, ang pagdadasal ay pakinggan ng Diyos. Bakit ako, guys? Isang dasal ko lang, ako lang mag-isa. Bakit pinapakinggan ng Diyos? Ako lang mag-iisa humihingi kung anong meron sa isang tao. Bakit ipakita ng Diyos? Di ba? Bakit ako lang mag-isa? Sinasabi ko na, best friend, palikuin mo ang bagyong Butsoy. Bakit lumigo ang bagyong Butsoy? Di ba? Hindi na sabihin ng pagkataon. Dahil yung sa bagyong Douglas, ganun din. Humingi ako na paralikuin ang bagyong Douglas dahil nandoon si Kimiski sa Hawaii, nandoon ang tumbok. Lumiko ang bagyong Douglas. Hindi lang yun, meron pang isa dito sa Cagayan de Oro. Dahil kay Jonah, na sinabi ko na likuin ko na akyat ang bagyo dito doon sa Iligan yan maglanding. Nangyari din. Kasi ang ano nila dito sa Cagayan ang ang landing paglandfall ang bagyo. Bakit nangyari din? So imposible naman yan nagkataon sa tatlo na yun at marami pa. Di ba? Bakit ako lamang isa? Bakit pinakinggan ng Diyos? Na hindi ba ako nagtuturo na ang dasal ko ay powerful? Di ba? Ang tinuturo ko na i-grant ng Diyos ang hinihiling ng isang tao ayon sa paniniwala niya. Malinaw naman yun eh. O gagaling ang isang tao ayon sa paniniwala nila. Di ba? Hindi ko sinasabing paniwala ko. Pero sa inyo, kayo din ang nagpatunay na inutil ang pinaniwalaan ninyo at inutil ang turo ng mga pare at pastor ninyo. Yan mismo sa saksihan ninyo, sa dalawang mata ninyo, dalawang tainga ninyo, na walang nangyari sa dasal ninyo at sa people's power ninyo. Dahil sa hiling ninyo, hindi nangyari. Hindi pinakinggan ng Diyos. At katunayan yan, yung mga pare at pastor ninyo, tinatawag ng Diyos na number 1 makasalanan. At kayo din number 2. So malinaw din doon na makasalanan nga kayo kasi hindi ginagrant ng Diyos ang hiling ninyo. Di ba? So doon pa lang, makikita natin na nagmukha kayong tanga at inutil. Ngayon, itong korupsyon na nangyari sa Pilipinas, yung blood control, yung impeachment ni Sara, di ba? Sino ang nagsasama-sama dyan? Di ba? Yung nabirang makasalanan, nandyan ang mga pare, nandyan ang mga madre, nandyan ang mga pastor. Bakit sino ang pastor na nabanggit ko na? Di ba? Yung sa JL, yung sa Born Again, si Jewel Villanueva, pastor. Si Abanti, pastor. Yes, Plabi, pare. Marami pang pare na nandyan. Sila yung paring madalas mag-rally. Dahil mga madre nandyan. Tuwing may hearing sa Senate, nandyan mga pare. Di ba? Nandyan ang mga madre. Di ba nagsama-sama? Ngayon, sino ang mga kasangkot na yun kasama ni Marcos? Mga galamay ni Marcos. Di ba? Sino yon? Si Marcos, kapatid niya mismo, adik si Marcos. Kahit naman hindi aamin si Marcos, daw si Marcos magsalita. Kahit di pa sabihin ni Amy, makikita mo daw si Marcos magsalita. Hindi kagalang-galang at wala talagang direksyon yung sinasabi niya. Di ba? So doon pa lang, mapatunayan natin na gumagamit talaga siya. Hindi nga lang na dumaan sa tamang proseso, pero kung titingnan natin sa normal na tao at hindi normal, makita natin na may problema talaga. Di ba? Ngayon, sino ang mga galamay nila? Di ba? Sila Soto. Sila ni Lacson. Si Lacson, may kaso nung na nagtanggok pa yan. Di ba? Yung sa murder, dito murder. Gawain ba ng may Diyos yun? Di ba? Anong sinasabi ko doon? Na ang tunay na demonyo, di ba tao? So doon pa lang, gawain ng mga demonyo yan. Si Soto, kasama siya sa Malita.
Yun ang sinabi ng mga 18 Marines. O, di ba? Yung naghuli kay Duterte, ah, pangalan nung parang mukhang ibinay sa kanilang unggoy ba yan? Hindi ko kalimutan ko na pangalan ng mga demonyo na yun. Yung basta dami nila, pinilang ko, kakampi-kampi nila. Mga 60 sila, mahigit 50, 60. Makita mo sino yung mga congressman na magkampi-kampi. Sila ni Luistro, sila ni Gedon, sino pa yung ibang maalala ko na nagkampi-kampi dyan, ng impeachment ni Sara. Sila ni Jokno, sila Aquino, Bam Aquino. Makikita natin na sila ni Lima, sila ni Remulla, nandoon sa picture. Siya, dalawang Remulla. Sila yung makikita natin na hindi nila ginagawa ang tama nilang trabaho, tulad ng pagbendalo, tulad nila Rapis Tulfo, nandiyan. Yung dalawang Tulfo, nandiyan sa picture na yun, sama-sama sila. Basta binilang ko lahat, guys, nasa mga 50 o 60 sila. So, isipin mo natin, nagsama-sama sila ang lahat, mga tunay na demonyo. Ngayon, ilan na lang na yung naiwan. Nasabi natin na kakampi ng palagay na lang natin na may mga Diyos sa puso. Itong si Cayetano. Awa na si Cayetano. Mukha na siyang matanda sa pakibaka niya. Lumalaban. Halos yung kapatid niya, si Pia, si Ruby na lang nandyan. 3 na lang sila na nakikita ko na kumukumbate. So, isipin ninyo yun, guys. Kaya sabi natin na ang demonyo ay espiritu, samantalang nakikita natin dito, ang mga gumawa ng masama, puro mga tao. So, tama nga ang turo ko. Tama ang paniniwala ko na ang tunay na demonyo ay tao. Di ba? Imposible naman sa lahat ng mga senador, congressman, mga pari at pastor diyan. Ibig sabihin, lahat sila binubulungan ng demonyo na mangulimbat sila ng pera ng taong bayan, na sila lahat nakikita natin kung anong ginagawa nila. Di ba? Mga malitagang o pera ng taong bayan, pagkatihatian nila. Kung tingnan natin sa gawain nila, meron bang kaso si Cayetano? May kaso ba sila Pia Cayetano? Para sabihin natin na sila sa kabutihan. Di ba? Bakit? Sino ang may mga kaso? Di ba? O maraming may mga kaso sa kabila. Si Dilima, drug queen. Si Lacson. Di ba? Si gawain nila ni Tulfo. Di ba? Doon sa asawa niya, sa anak niya, marami siyang kaso. O sino-sino pang, may kaso, takas pa sa yung kapatid niya. Na takas pala yun sa Amerika. O, di ba? So, kung titingnan natin, dito sa side ng mga demonyo, halos lahat sila may mga kaso. Kung hindi may kaso, ang kriminal na kaso, dito naman sa Malita sila ngayon. O, di ba? So, nakikita natin, guys, kung gaano talaga katotoo ang isiniwalat ko at turo ko, dahil ang Pilipinas binansagan ng Diyos na pusara ng bansa. So, hindi mismo ang bansang mismong may kasalanan, kundi ang mga tao na sa bansa. Kaya naman kasalanan ng bansa, dahil nandyan ang mga Pilipina. Di ba? Kung himay-himayin natin yung gawain ng tao, umpisa sabi ko sa inyo, palagi kami nabanggit na mula pala sa barangay, sa panggobyerno hanggang sa presidente, makasalanan na.
Himahimayin natin lahat yan. Yung mga korupsyon na ginawa. Ngayon, di na sa private individual, mga private firm, di ba? Pakikita natin dito sa mga agency, mga na pinagluloko ang mga aplikante, nagpadala ng tawag natin human trafficking. Di ba? May private firm ng mga ahensya na di ka pwede kumukuha ng mga papilis ng walang padulas. Di ba? Yung mga private na iba pang establishment, ganun din. Kailangan ng mga padulas. Yung mga government na natin, mga ahensya, yung mga pulis, paano manghuli, kasangkot sa droga, kasangkot sa kidnapping, kasangkot sa krimen, kung ano-ano pa. Mga LTO din natin, di ba? Manghuli na wala sa tamang sunod sa batas. Mga pagkuha ng license, mga lagayan pa, di ba? Mga ang daming sa mga permit diyan sa mga mayor na side na tumutulad ng kuha nila ng patupad ng batas sa mismong siyudad. Di ba? Yung mga lagayan dyan na sa bawat nakaupo o nakapwesto sa palengke. Di ba? May mga lagay na binubulsa. Yung mga taxis o ano man. Di ba? Hindi naman kayo isa-isahin yan. Pero nakikita natin sa pang-araw-araw na gawa ng tao na maraming nagreklamo, nag-so ganyan-ganyan. Madami. Di ba? Tapos, punta na tayo sa barangay. O, yung mga siwa dyan sa barangay na yan, na may mga ayuda na hindi makapunta mismo doon sa taong para sa kanya. Kasi, kinokontrol lang ng asiwa. Kung hindi ka kilala, kawawa ka. Pag hindi ka malapit sa puso, kawawa ka. Di ba? Ayun, magtalamak yan eh. Yan, totoo talaga lahat yan. Ngayon, kung sasabihin natin na i-ano natin lahat yan, isa-isahin natin yan, nandoon yung sinabi ng Diyos na ang Pilipinas, tinatawag kong makasalan ng bansa. Di ba? So, totoo talaga na may Diyos akong kausap. Dahil ito yung nakikita natin eh. Di ba? So, wala na. Sure na. Di ba? Ano? Magreklamo kayo? Sasabihin nyo ako, false prophet? Di ba? Samantalang may patunay dyan. Na totoo lahat. Ngayon, plus yung mga nagagawa ko. Na sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. Di ba? Iligtas mo mga tao. Ngayon, kung na-surte ang maniwala, ang sabi nga niya, surte ang maniwala sa'yo. Kung itong mga turo ko, sundin ng mga taong nasa gobyerno, sundin ng mga taong nakaupo dyan, so sundin ng mga tao ang mga turo ko. Dahil lahat tayo, ang kailangan na ng Diyos, gumawa tayo ng kabutihan. Di ba? Pagbabago, pagsisisi at lubos sa paniwala. Ngayon, pag paniwalaan nila yan, na buhay ang Diyos, meron ba kang gagawa na masama? Wala na. Wala na korupsyon. Wala nang mamatay tao. Wala na magnanakaw. Wala na magsamantala. Di ba? Lahat naging matino na tayo. Tahimik tayo. Kasi naniwala sila eh. Pero kung sabihin ninyong ipagdasal kayo, nako, kahit saan nyo titingnan, hindi po totoo lahat yan. Dahil kung totoo yan, walang masama sa mundo. Ganoon lang kadali. Ito yung turo ko na tunay at totoo. Dahil kung sundin na ng tao, na Diyos ang pag-ibig, bawat tao may pag-ibig, kahit di na kayo magsimba, di kailangan yun. Kahit wala kayong reliyon, di kailangan yun. Pero ka lang pag-ibig sa kapwa, tao, hayop o bagay man, papakita mo sa mga bagay na nilikha ng Diyos, tahimik ang mundo. Walang manluloko, walang manlililang, walang pasamantala, walang mangurap na tao. Di ba? Pero sabihin niyo yung ituro na ipagdasal, ang nagtuturo sa inyo ng ipagdasal, tinatawag pa ng Diyos na meron ang makasalanan. Kaya kayo, mga membro,
Gamitin yung utak ninyo, tamang pag-intindi at pag-iisip, para hindi kayo nagmukhang tanga at masabihan na inutil. Mukha kayong mga bubo, walang pinag-aralan. Mabuti pa yung mga batang hindi nag-aaral, makaintindi pa at makaunawa. Pero kayo, nagmukha kayo mga tanga at inutil at bubo pa. So yun lang guys, mixing live natin. Sana magising kayo sa katotohanan at karoon kayo ng tamang paniniwala na yun ang kailangan ng Diyos sa bawat isa. So God bless sa inyong lahat and more power. Thank you for watching and share you guys.